Yan. We have non-INSTI. And yung pinakabagong subject nyo is therapeutic modalities. Yan. Tatlo yung subject. INSTI, non-INSTI, tsaka therapeutic modalities. Ito yung pinakabago. Pero actually, ang therapeutic modalities po, pwedeng pumasok sa INSTI, pwedeng pumasok sa non-INSTI talaga. Na, pag sinabi po nating INSTI, basic lang, kulong. Ha? Pag sinabi mo non-INSTI, hindi kulong. Ito naman, pag sinabi mo ng therapeutic modalities, ito yung rehabilitation ng isang PDL. Habang siya ay nakakulong or habang siya ay nagsaserve ng kanyang sentence sa labas. Ano po? Basically, ang pinaka-explanation niyan, ang CORAD para siyang hospital. No? Para lang siyang hospital na kung saan kapag may sakit ka, di ba, nagpapacheck up ka sa hospital. Tama? Opo. Ngayon, pag nagpa-check up ka kay hospital, sasabihin ng doktor yung diagnosis mo, yung sakit mo, tama? Pag masyadong malala yung sakit mo, sasabihin niya, ay, kailangan mong i-admit para ma-monitor ka pa namin. So, ilalagay ka sa hospital for how many days? At least 3 days, tama? Okay, ibig sabihin po nun, INSTI. Meaning to say, dito sa CORAD, ang ginagamot dito, behavior. Sa hospital kasi ang ginagamot, medical condition, sakit, di ba? Disease. Dito, behavior naman ang tinitignan. Ay, masyadong malaki ang nagawa mong kasalanan. Kailangan mong makulong. INSTI. Okay, nagpa-check up ka. Hindi naman ganun kalala yung karamdaman mo. Di ba? Sabi niya, ano yan sa Ilonggo? Lagnat. Kalintura lang man na. No? Instead nga dili ka sa ospital, dito ka na lang sa gawas, outpatient ka na lang. Kay base maglala pang imong kondisyon kung ibutang ka diri sa ospital. Amo man na. Example, nagkawat ka lang pato. Ibutang ka gid dito sa Bucor. No? That is what we call, ang pinaka-purpose nito is to avoid institutional contamination. Yan. It is to avoid institutional contamination. Imbis na makorek mo sana yung behavior ng individual, since yung influence doon sa kulungan, no, malalaking mga konbiktadong mga nilalang, so mas lalo kang mahahawaan mismo. Kumbaga pa, lagnat ka lang, hinalo ka sa mga TB, nagka-TB ka tuloy. Imbes na wala kang sakit, nagkasakit ka lalo, no? So, ibig sabihin, outpatient department, eto naman po. So, sa sulod, sa gawas, outpatient, tama? Admission, outpatient. Ngayon, both, kahit nandun ka sa hospital, kapag may sakit ka, meron kang gamot, syempre. Alam naman, magtambay ka lang doon. Usually na ginagamot sa'yo, dextrose. Tama? Pag nasa labas ka din, binibigyan ka rin ng gamot. Tama? Saan magkagaling yon? Dito. Eto ngayon, yung gamot mo, kaya nga therapeutic eh. O, diba? Therapeutic. Kaya nagtataka nga ako, ba't kayo umiinom ng mga ano yan? Yung mga supplement na sinasabi sa radyo. Pero sinasabi doon, no? Hoy, ako gali si taga Esperanza, Sultan Kudarat. Amo na, malaw. No? Sa una, sakit kayo akong kalawasan. No? Diba? Pero, sa dulo ng advertisement, anong sinasabi? No approved therapeutic claims. Hindi daw nakakagamot. Pero yung statement niya, nakakagamot daw. Pag sinabi mo pong therapeutic po, guys,
nakakagamot siya. Kaya lang kasi ang focus natin dito is the therapeutic community. No, which is the community na nakakagamot sa kanilang dalawang yan. Nakakulong man or hindi nakakulong, mate, pwede niyang gamutin yung dalawang yan. So yan yung overview ng ating Quran. Sa English pa po, institutional corrections is the method of correcting an individual or offender, no, by placing him in the institution, specifically prison or jail. Ito naman natin it is a method of correcting an offender without having to go into prison or jail. And these are remedies to correct the behavior of a particular offender in our community. Ito ang ating gagamiting gamot. Nakwa? Sige, isa-isay natin. Dito pala. Pang 8 araw mo na, pang 8 araw. Okay. Isay natin. Instinct. Sa instinct, may iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nangangasiwa ng ating mga kulungan na mismong nagbabantay ng ating mga persons deprived of liberty. Isa-isahin natin. Una, nandyan si DILG. Pangalawa, nandyan nyo, tinatawag natin na Department of Justice. Pangatlo, we have DSWD. Pang-apat, we have the Office of the President. At pang-lima, we have other government agencies. Unahin natin si DILG. Sa DILG, meron po siyang 3. Una, Philippine National Police. Sunod. Okay. PJMP. Sunod. Oh? Hindi pa ibig sabihin po na DILG, BFP na. Wala naman po pakialam si BFP sa kulungan. Sunog ang inaapulan yan. Tama? Opo, wala po siyang pakialam sa mga preso. Wala po. Sa LEA, oo, 3 sila. Oo, 3 sila, the Tri-Bureau of the DILG. Pero sa institutional corrections, wala pong pakialam si Bureau of Fire Protection sa ating mga preso. Wala po silang pakialam. Ano yung pangatlo? We have? Ha? Mga taga-SKSU, taas ng kamay, taga-SKSU. Isusumbong ko kayo kay Bangunon. Siya ang teacher nyo, di ba? Tama? Hindi? Sa institutional corrections? Hindi nyo na siya natiteacher ng ano? As in, guys, ang Bucor po nasa DOJ. Di ba sabi ni Sergio Santos nung nakaraan, ang RA 6975 is the creation of League 4. The Tri-Bureau consisting of PNP, BJMP, and Fire. Tama? Plus, the Philippine Public Safety College. Kung saan magte-training doon yung yung 3 bureau na yon, tama? Eh bakit naging Bucor dito? O DILG o. DILG. Last one is the local government. Okay. Sige. Sige natin. Okay. Si PNP po, ang kanyang pinangangasiwaan
ay tinatawag na lock-up. Okay. So, sinong nagturo sa inyo ng Quran? Okay. Okay. Sige. Ulit. Pag pulis, pag PNP, ang tawag po sa kanyang pinangangasiwaan is lock-up. Pag marami, sa isang stasyon, lock-up jail. Pag iisa lang, lock-up cell. Pero usually yan, sobra yan isa. Kasi separate po ang babae tsaka lalaki. Meron na po kasi talaga tayong separation of women and men pagdating po sa ating mga penal institutions. Okay. Lock up po siya, lock up overall. Ang ibig sabihin po ng lock up ay, dito ko na ilagay Pag sinabi mo lock up, it is intended for temporary confinement. Sir, bakit po temporary confinement? Sino po ang inilalagay mo po dyan? Okay. Temporary confinement ng dalawa. A. Person or persons awaiting. Sorry. Persons arrested by virtue of a warrant of arrest at letter B. Persons arrested without warrant. Okay, dalawa Tao na nahuli sa pamamagitan ng warrant at tao na nahuli kahit walang warrant. Ganun ba, sir? Pag arrested pala, sir, ang term, nasa lock-up pa. Yes, tingnan nyo mabuti. Sa PNP kasi, sa law enforcement agencies kasi, may choice sila. Pwede nilang ulihin yung isang tao na may warrant. At pwede rin silang manghuli ng isang tao kahit walang warrant. Anong pinagkaiba yan? Basic lang. Pag walang warrant, ang tawag dyan, huli muna bago patunay. Nakuha niyo ang ginamin ko? Huli ka muna bago mo patunayan. Ang may warrant naman, patunay muna bago huli. Tama? Ngayon, anong pinagkaiba nila? Eto guys, kahit forever ka pang maghanap ng ebidensya mo, walang problema. Wala. Kahit 20 years ka pa maghanap ng ebidensya mo para sa isang tao, walang problema, walang limitation. Pero pagdating po dito, meron tayong tinatawag na reglementary period, which is the 12, 18, and 36. Tama? Na kung saan, kailangan mapatunayan mo na tama po yung paghuhuli mo sa kanya within 12, 18, or 36 hours. Tama? Ngayon po, pag nahuli po yung tao na may warrant of arrest, nakakandak na yan ng preliminary investigation. Tapos na ang preliminary investigation dyan. Kaya nga nag-issue na ng warrant of arrest. Tama? Ngayon, sir, bakit nasa lock-up? Kasi nga, nahuli. Anong hinihintay niya, sir? Si A ay naghihintay ng commitment order. Again, si A ay naghihintay ng commitment order. Si B ay nag-a-undergo ng
inquest proceeding. Ulitin ko po. Si A, hanggat wala po siyang commitment order, lock up po siya. Si B, hanggat hindi natatapos ang inquest proceeding, lock up po siya. So sir, pag nandyan na po yung commitment order na saan siya pupunta, matatransfer na po siya sa amin, sa jail. Sir, pag napatunayan na po na meron na po siyang kasalanan talaga, napatunayan na po yung kanyang pagkakahuli, magfa-file na ng kaso. Diyan pa din siya sa lock-up. Ang susunod na gagawin nito, kapag napatunayan, if the arrest is lawful, anong gagawin niya? Mananatili pa rin siya sa lock-up at siya ay maghihintay na naman ng commitment order. Ayun. So, dalawa. Isang nahuli sa pamamagitan ng waran at isang nahuli ng walang waran. May pinagkaiba sila, sir? Yes, of course. Malaki ang pinagkaiba nilang dalawa. Ngayon, ilay natin yung basis. Bakit ganyan, sir? Sige. Sulat, please, sa mga nagsusulat. May mga taga-Smith. Yun, mga taga-Smith. Bura ko burahin ko to the part. Sa dalawang kasing yan, meron kang dalawa ino-consider. We have number 1, the preliminary investigation versus inquest proceeding. Para maging mabilis tayo, PI ang tawag dyan, PI. Ito naman, IP. Paligtarin mo lang, di ba? Ang preliminary investigation, kinakailangan yan pag patunay muna bago kulong. Tama. Ang inquest proceeding, baliktad. Kaya nga IP din. Baliktarin mo lang. Huli muna bago patunay. Nakuha niya? Apo. Bakit? Ang preliminary investigation kasi is what? Nabago na po ang meaning yan, ha? Hindi na po yan yung dati. Okay? Ito na po yan sa ngayon. Ang preliminary investigation ay it is a summary proceeding. To determine whether or not a person should be indicted after ascertaining
based on the evidence provided. Dito kayo dugtong ha. And after a case built up has been conducted, again, preliminary investigation now is a summary proceeding to determine whether or not a person should be indicted after ascertaining based on the evidence provided and after a case built up has been conducted. That there is a prima facie case and the person ang haba na ngayon, no? Dati po, ang simple lang ng definition po ng preliminary investigation. Ang dati lang pong meaning ng preliminary investigation ay ano? Ano lang? Nasabi lang po dati, it is an inquiry or proceeding to determine the probable cause to engender a well-founded belief that a crime has been committed and a person is probably guilty thereof. Yun lang. Ngayon, iba na po. Ang meaning na yan ay galing po sa tinatawag niyong DC number 015. Yan. DC number 015. Ayan po yan siya. Mamaya, i-discuss po natin yan. Ito muna tayo. Ang ginagamit na po natin ngayon, prima facie. Tanggalin nyo na po sa utak ninyo yung probable cause. Wala na po yan ngayon sa preliminary investigation. Ang problema, nung nakaraang exam, mayroon pa din. Sabi ko nga, hindi talaga updated itong exam. Ang lumalabas pa rin doon is 4 years, 2 months, and 1 day. Yung dati. Yan ba yung naaalala nyo? Ay, wala na po yan. Actually, 2024 pa po, wala na yan. Kasi po, ang DC number 15 was promulgated on July 16, 2024. Ang title po niyan ay 2024 DOJ NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings. Yan na po yung title niyan. Ngayon po, 6 years and 1 day na po. Hindi na po 4 years, 2 months and 1 day. Yun ba yung naaalala nyo pa rin? Yung 4 years, 2 months and 1 day? Na mandatory ang pag-conduct ng preliminary investigation pag yung kaso or yung crime ay punishable ng 4 years, 2 months and 1 day. Yun pa rin ba yung naaalala nyo? Ay, burahin nyo na po yun. Wala na po yun ngayon. 6 years and 1 day na po ang ginagamit natin ngayon. Wow. Okay. Ang inquest proceeding, napakasimple lang. Pakilagay na lang po dyan. It is a proceeding to determine the legality. Again, ulitin ka? Okay, ulitin ka. Sa amin noon, paspasay eh. Eh, wala pa namang social media kasi talaga masyado sa amin noon. Ulit!
It is a summary proceeding. Sorry naman, hindi ko nalagay yung summary. It is a summary proceeding to determine the legality surrounding the arrest of a person. Nakuha? Again, it is a summary proceeding to determine the legality of the arrest, surrounding the arrest of a person. Yan. Para mapagpatuloy po kung siya nga ba ay mananatili pa sa kulungan, sa lock-up, or hindi na. Yan po yung tinatawag natin na inquest proceeding. Sa madaling sabi, preliminary investigation is a requirement for the issuance of warrant of arrest. And inquest proceeding is a requirement for those persons who are arrested without warrant. Nakuha na. Kaya nga po dito yung dalawa kanina. Eto, tapos na ang preliminary investigation. Yung pangalawa, mag-i-inquest pa lang. Nakuha. Okay. Bura. Para akong lutang eh. No? Surigao City hanggang Lambayong, 11 hours. Grabe. Gumanon yung review center, oh. Nung Biyernes. Nagpanik, may mga nadapang estudyante. Lakas kasi talaga dun sa San Francisco. Agusan. Malapit kasi sa Oriental. Okay na tayo? Sige, okay na tayo. Ngayon, pasensya na kayo ha. Bago ka kasi manghuli, dapat alam mo muna yung rules, paano mo siya huhulihin. Kaya nga hindi ako nagpulis. Kasi naghihintay na lang ako nang hinuli ng pulis. Di ba? Eto, mahirap eh, no? Kailangan alam mo muna yung proseso maghuli. O, sabi niya, Sir, punta tayo muna sa preliminary investigation. Sir, saan dyan? Saan? Okay na? Ito to, saan? On preliminary investigations and inquest proceedings. NPS means National Prosecution Service. Yan po yung organisasyon ng mga prosecutor sa buong Pilipinas. Apo. Okay tayo. Ayan. Sir, bago po nag-conduct ng preliminary investigation, ano po bang nangyari? Tama. The question is, dapat kasi tapos na yung lunyo, wala pa kasi si Atty. Amsan, ano? Sige lang. Galing yun. Basang-basa rin yun pag nagle-lecture eh. Kita niyo naman siya nag-lecture. As in, talagang, hindi kasi kami mahilig talaga ganito. No, PowerPoint. Aba, diba? Kailan, Rule 110 ng Criminal Procedure. Ano sabi doon? Institution of Criminal Offense. Tama? Institution of Offense. Pag sinabi mong institution, pagsisimula. Hindi yung building. Institution, hindi ganun. Pag sinabi mong institution, pagsisimula. Yan. Tanong. Ilang liability meron pwedeng magkaroon ng isang tao? Tatlo. Ano yun? Criminal, civil, administrative. Kapag public officer. Pag private, dalawa lang. Pag public, kagaya nyo sa susunod, pati sa akin, may tinatawag tayong trifold liability. Criminally liable, civilly liable, and automatically, administratively liable ka. Tanong, kailan nag-uumpisa ang actions ng mga yan? Sino nagturo sa inyo, law? Sir Gura?
Ay! Sana makapasa si Sir. I'm praying for him. No? Siyempre talagang mahirap talaga mag-exam. Ay, kailan nag-uumpisa ang action? Correct! Tama! Lahat yan pareho. Sir, nagsasabu ka dati. Sample lang. Example. May kasalanan ako? Ha? Wala. Wala namang nagreklamo. Tama? Kahit nga anong gawin mong krimen dyan, basta walang nagreklamo, walang kaso. Tama? Correct? So, ang tama, sabi niya, mag-uumpisa daw po yung action ng tatlong yon sa pag-file ng complaint. Hindi yung pagsumbong kay Rapi Tulfo action. Mapapansin nyo? Kaya nga sabi ko, hindi pa ito maiintindihan ng ibang mga criminology. Pero nung kinausap ni Rapi Tulfo yung isang pulis, nung sinabi ng pulis na may proseso kasing sinusunod. That is very correct. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sino lang ang pwedeng magpatawag sa inyo? Dalawa lang. Barangay lang at korte. Wala na pong iba. Eh, ba't mo sasagutin? Kung ako, pinatulpo ako, hindi ko sasagutin ang tawag niya. Bakit? Meron ba siyang authority para magpatawag ng tao? Wala. Kaya niya ngang baliin ang batas, di ba? Duralex, Bendlex. The law is harsh, but it is bendable. Gago talaga, no? Tapos, para bang sinaktan mo yung sarili mo, mambabatas ka, wala rin palang kwenta yung batas na yan, kasi pwede mong i-bend. Ruler daw, kasi babalik din. Diba? Sabi niya kanina, mag-file ka muna ng complaint. Tanong, saan mo ipafile ang complaint? Saan? O, criminal lang tayo. Huwag na yung civil, huwag na yung administrative. Hindi nyo na po alam yun. Criminal lang tayo. Kaya nga sa law ninyo, criminal procedure lang tinuro sa inyo. Hindi nakasalim, hindi nyo napapansin. Sir, bakit Rule 110? Bakit hindi po Rule 1? Rule 1 to Rule 71 po kasi dyan, civil procedure. Rule 72 to Rule 109, that is special proceedings. Nag-umpisa yung ating subject, Rule 110 na. Hanggang Rule 134, that is evidence. Tama? Okay po. Sige. Sabi niya, mag-file ka muna ng complaint. Tama? Okay. Complaint at information. Ilan ang minimum na pwedeng i-hire ng isang private security agency? Di ba nagleya kayo? Tama? Ilan? Ilan ang pwedeng minimum number na pwedeng i-hire ng isang private security agency? Ilan? Tatlo. Dati kasi sa dating batas, 200. Ngayon, 3 lang pwede. Definition. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ulit yan sa PowerPoint presentation, pero hindi na natin itatakil para maibigay ko sa inyo yung notes. Opo. Para yung iba, yung mga hindi nagsusulat, mayroon pa rin silang, meron pa rin silang notes. Complaint. What is complaint? Sworn statement. Charging a person with an offense. Tama? Tama. How about information? It is an accusation in writing.
Same lang din. Charging a person with an offense. Tama? Tama? Sir, halos pareho lang, sir. Yes. Yung isa, source statement. Sir, bakit po sinusumpaan ang complaint? Sinusumpaan po ang complaint, protection din po yan siya ng kino-complaint. Kasi pag napatunayan na yung sinabi niya sa kanyang complaint ay walang katotohanan, matik yan guys, pwede mong kasuhan yung nag-file ng complaint ng perjury. Kasi kung hindi po yan sinumpa ang salaysay or sworn statement, wala na kahit sino na lang pwede magreklamo. So kailangan may basis din yung complaint. Ibig sabihin, ito ay sworn statement charging a person with an offense. Inaakusahan ka sa Tagalog pa. Tama? Sir, sa kabila, sir, accusation in writing. Kinakasuhan ka na. Nakuha niya? Opo. Ibig sabihin po nun, natapos na po ang preliminary investigation. Ngayon, sino po ang pwedeng mag-file? Filer. Dito, sino? Correct. Una dyan, offended party. Pwede. Pangalawa, any peace officer. Tama? Dito, prosecutor lang po. Isa lang po siya. Wala pong pwedeng mag-file kundi si prosecutor lang or si piskal. Wala na pong iba. Where to file? Where to file? Sige nga. Where to file? Una, if PI is required, ipasa mo kay prosecutor. Paano nagiging PI is required nga? Dapat 6 years and 1 day ang kanyang penalty, at least. Wow. Number 2, if PI is not required, kanino mo ipapasa? It's either MTC, MCTC, or MTCC. Pangatlo, if committed in Metro Manila or any other chartered cities, kahit pa hindi required ang preliminary investigation, matik, ipapasa mo yan siya kay fiscal.
Ulitin ko. Sir, pag mababa sa 6 years and 1 day, yung complaint, ipasa mo na kay korte. Yes. Pero, kahit pa mababa sa 6 years and 1 day yung kanyang imposable penalty, pero na-commit ito sa Manila, Metro Manila, or other chartered cities like Cebu, Davao, Cagayan de Oro, ganyan, mga malalaking syudad, iagi gyapon nimo sa piskal. Yan ang sinabi ng batas. Kaya nga po, kanino mo ipapasa ang information? Dalawa lang. Kanino? Look, information ba? Kanino mo ipapasa? Po, ang information po, ito po yung bunga ng preliminary investigation. Kanino mo ipapasa yung information? Ha? Para makapag-issue na ng court ng warrant of arrest. Kanino? RTC or para dito, for number 1, yan, for number 1, and for number 3, METC. Metropolitan Trial Court. Kasi nga, kahit hindi na kailangan ng PI, ipi-PI pa din dahil sa Metro Manila na commit or any chartered city. Nakuha? Okay. Any question? Nahihirapan yung iba. Sige, gamit tayo ng ano. Nahihirapan kayo eh. Gamit tayo ng ano. Nahihirapan yung iba eh. Sorry ah. Gamit tayo, gamit tayo.